po sa inyong lahat. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. At doon po sa mga bago po na napapadaan sa ating channel, kayo po'y welcome na kung saan ay pag-aral po tayo. Lalong-lalo na ito sa mga hindi pa nakakapagbasa ng kasulatan, walang idea sa kasulatan, at walang nalalaman sa katotohanan. At maging doon sa Diyos na ating kikilalanin, sino ba ang dapat mong sambahin at paglingkuran. At dito natin malalaman sa pamagitan po ng kasulatan at babasahin po natin. At the same time po, kung kayo nagtatanong, ating sasagutin po. At ngayon po ay patuloy tayong sumagot sa inyong mga itinatanong. Nang sa ganun ay malaman po natin. Alam niyo po, kapag nagtatanong, wala kang alam sa iyong patutunguhan. Kaya narito yung channel para ipaalam sa iyo, hindi para iligaw. Kaya depende na lang sa iyo kung maniniwala ka o hindi, nasa iyo pa rin ang desisyon. Kaya dito, wala po tayong pagtatalunan kundi alamin natin ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang siyang naman magpapalaya sa iyo, di ba? Kaya dito, patuloy tayong sumagot sa iyong mga itinatanong. At halika, puntahan po natin yung isang nagtatanong at bigyan po natin ito ng paglilinaw. Nasa kanya na rin po kung siya'y maniniwala o hindi. At halika, umpisa na po natin. At bago po natin ito maumpisahan, basahin natin ang kanyang tanong at bigyan po natin ito ng tamang paliwanag, ng tamang pangunawa na babasahin natin sa banal na kasulatan. Okay? Mga kapatid at mga tagasunod ng ating Jesucristo, halika't umupo ka na at makinig at aralin natin ang ganitong mga tanong at sagutin po natin ayon sa banal na kasulatan. Ito kaibigan, ang iyong katanungan, babasahin ko po. Ito ang tanong mo. Isa lang ang gusto ko marinig at malaman kay Mr. Owen. Ayon sa kanya, ang Henesis, Kabanata 1, Talata 2, ang Espiritu ng Diyos ay si Kristo. Kung saan ba siya nagbatay? May supporting verse ka ba o patunay ka? Gusto namin malaman kung saan sa Bible ang batayan niya. Yung konkretong sagot at batayan lang. Hintayin namin sa next video mo ang paliwanag na malinaw. Alam niyo po sa ganitong mga bagay at pagtatanong alam natin minsan ang mga tanong na ito, kailangan talaga ang pagsagot na sa mga salita ng Diyos. Yung po ang tunay na sagot. Kaya't halika, babasahin natin at uunawain yung aklat ng Henesis, Kabanata 1 at 2 at intindihin natin at unawain natin ang nilalaman ng kasulatan. Ngayon, ito po yung talata nating babasahin. Ano po? Ngayon, sa pagbabasa, kasi meron pong talata 1 bago pumunta sa talata 2. Kaya kailangan natin buuin yung pangungusap. Ngayon, magbasa po muna tayo sa talata 1 patungo sa 2. So pagsamahin na natin ito para makita natin yung paglalang ng Diyos sa mga bagay na nilikha niya. Umpisahan po natin dito po sa talata 1. At isunod na rin po natin yung talata 2 na ibinibigay po niya. Ito po yung buong pangungusap. Kaya huwag natin puputulin at magbibigay tayo ng talata doon sa isang talata lang, may kasama po yun na pangungusap. Kaya ito yun. Basahin natin. Ang sinasabi dito sa sulat ng mga manunulat, maaring si Moises po ang sumulat nito at ito ay idinikta ng Diyos sa kanya para maisulat. Sapagkat sa panahong ito, kung yung manunulat ay nariyan, wala naman pong makakapagsulat kung nariyan na yung manunulat. Sapagkat ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Tandaan po natin, hindi ito may susulat kung walang nagdikta o nagsalita o ipinasulat sa isang taong manunulat. Katulad po ito ng aklat ng Henesis, ang paniniwala ng karamihan, ang sumulat po ng aklat ng Henesis ay si Propeta Moises. Kaya dito natin malalaman kung itong mga sulat nito ay maiintindihan natin. Kaya basahin natin at para maintindihan natin. Isasama lang po natin itong talata 1, ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa talata 2. Ito po ang nilalaman ng sulat at basahin natin. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At pinalot
sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Dito malinaw po yung salitang Espiritu ng Diyos. Ano ba ang pagkaintindi natin dito sa Espiritu ng Diyos? Ito po yung talata na inyong ibinigay. Ano ba ang pagkakaintindi ng karamihan dito? Marami babaguhin yung pangungusap. Ang pagkaunawa po nila dito sa talatang ito ay banal na espiritu. Malinaw naman po, Espiritu ng Diyos ang nakasulat po diyan, hindi po banal na espiritu. Ngayon, para maintindihan natin ang sinasabi sa unang talata, sa talata 1, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang tanong, sino po yung lumalalang o lumilikha ng mga bagay? Di ba't ang Diyos? Kaya karamihan hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Samantalang dito pa lang sa unang sulat, panimula ng pagsusulat ng mga manunulat, katulad po ito, aklat ng Henesis, kauna-unang aklat, naroon agad yung salitang nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sino po yung lumikha ng langit at ang lupa? Ang Diyos. Ang tanong, dito sa talata 2, ang lupa ay walang anyo. Ang tanong, sinong lumikha ng mundo natin? Kasi ang pinag-uusapan dito sa talata 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot ng kadiliman. Ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Meaning, yung lumilikha at lumalalang sa mundo ay yung Espiritu ng Diyos. So, kikilalanin natin yung Espiritu ng Diyos. Sino ito? Kung kilala natin yung Ama na makapangyarihan sa lahat, may kasama yon. Ang tanong, ang sinasabi po diyan na kasama ng Ama ay yung Espiritu ng Diyos. Sino yung Espiritu ng Diyos? Para malaman natin, sa Ama natin ito malalaman. Dapat sinalita ito mismo ng Ama. Ang tanong, sino yung sumulat? Ngayon, ipapakilala ito sa atin ng isang manunulat na kumikilala doon sa Diyos na manlalalang. Ito po yon. Si Apostol Pablo, sa bagamat itong aklat ng Hebreo, walang naka-indicate kung sino yung sumulat. Kaya yung iba nito, hindi alam kung sino yung sumulat ng Hebreo. Walang nakakaalam. Pero sa ating natuklasan na ipaliwanag ko na po ito, balikan po ninyo yon at ilalagay ko po sa description para maintindihan nyo na ang sumulat ng aklat ng Hebreo ay si Apostol Pablo. Ngayon, ito yung sagot po natin doon sa Genesis Kabanata 1, talata 2. Ulitin ko po at babalikan ko yung talata na sagot. Ang sabi po dito, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos, sino po yung tinutukoy ditong Espiritu ng Diyos? Na kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ibig sabihin kumikilos, lumalalang, lumilikha, gumagawa. Meaning, sino ito yung Espiritu ng Diyos? Kilalanin natin sa paliwanag ni Apostol Pablo. Basahin po natin dito sa Hebreo Kabanata 1, talata 10, sa version po ng Tagalog. Ang Yun, mahaba nga yung binigay ko sa kanyang paliwanag. Nakita nyo na mali-mali ang ibinibigay niyang mga talata. Itong mga ngaral na to, may sarili siyang unawa. May sarili siyang mga batayan daw. Sabi niya doon sa, balikan nga natin. Doon sa Henesis. Sabi dyan, at ang lupa ay walang anyo, walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman, at Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Sabi niya, pinapalitan daw yung nakasulat dito. Hindi daw ito banal na espiritu, yung Espiritu ng Diyos. Itong Espiritu ng Diyos, si Kristo daw yan. Si Kristo daw ito. Ngayon, tingnan natin sa banal na kasulatan kung sino ba tong Espiritu ng Diyos. Kasi sa Biblia tayo magbabatay. Punta tayo dito sa sa Mateo. Ito, hindi niya kasi ito inuunawa.
iniiwasan niya to iniiwasan na to. Kung ano ba yung ano nito, yung interpretasyon niya dito. Sinin natin. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Ayan o. Nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababang tulad ng isang kalapati. Saan galing yung Espiritu ng Diyos? Sa langit. Nasaan si Kristo? Nasa tubig. You know? Nasa tubig si Kristo. Yung Espiritu ng Diyos galing sa langit. Ito yan o. Oh. Ito si Kristo. Ito si Juan Bautista. Yung Espiritu ng Diyos galing sa langit eh. You know? Ito yung Espiritu ng Diyos na tulad ng anyong kalapate. Sabi niya, si Kristo daw ito, yung Espiritu ng Diyos. Ngayon, kung ito si Kristo, bakit nandito siya sa tubig? Ayun ha, inilubog ni Juan Bautista. Tapos umahon, pagkaahon, bumaba yung yung pang-anoint ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos. You know? Oh, sino tong Espiritu ng Diyos? Oh, sino yan? Oh, kasi ang sulat dito, si Mateo, isang Hebreo, kasi sinulat niya sa Espiritu ng Diyos. Oh, punta tayo dito sa Grego, kay Lucas na Grego. Natin, sa Lucas 3. Oh, dito tayo. At nangyari nga na mabautismuhan ang buong bayan na si Jesus ay binatismuhan naman at nang nanalangin ay nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. Ano? Yung Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo yun. Ayan o. Oh, napakaliwanag o. Espiritu Santo na may anyong katawan na tulad ng isang kalapate. Tulad ng isang kalapate. Ano? Espiritu ng Diyos ay Espiritu Santo pala yun. Ayun o. Napakaliwanag. Punta nga tayo sa sa original manuscript. Sabi dito sa Genesis 1:1. Ayun o, nakikita nyo. Ayan. Nakikita nyo. Hebreo. Punta tayo sa Hebreo na salin. Genesis 1:1. Oh. Hebreo. The earth was formless and void, and the darkness over the surface of the deep, and the Ruach. Ayan o. Ruach Elohim. Ang ibig sabihin niyan, Spirit of God. Ruach Elohim. Ayan o. Ruach Elohim. In Hebrew. Oh. Ruach Elohim. Ang ibig sabihin ng Spirit, ayan ay breath, wind, Spirit. Ngayon, yung God dito, Elohim. God. Oh. Tingnan natin kung si Kristo ba ay Ruach Elohim ba. O, tingnan natin sa sa Juan 1:1. Kung sino si Kristo. Greek. Ayun o, Greek. Kasi yung John 1:1, yung New Testament, isinulat sa Grego. In the beginning was the word, Logos. Logos. And the word Logos was God. And the word was God. Theon. And the word Logos ulit. Logos. Was Diyos. Napakalinaw dito sa John 1:1. In the beginning was the word.
And the Word was with God. And the Word was God. Parang ganito lang yan eh. Tingnan natin dito sa sa Acts. Sa Acts 20. Acts 20:28. Tingnan natin yung salitang Church of God, Ecclesian Theo, Spirit of God. Parang ganito lang yan eh. Church of God, Spirit of God. O, punta tayo dun sa sa Genesis 1:1. Ay, 1:2. Oh. Ruach Elohim. Napakalinaw Ruach Elohim. Oh, sino yung Ruach Elohim na yan? O, punta tayo doon kay kay Mateo. Doon kay Mateo 3. Ito kasi nilalabo niya eh. Balik tayo sa sa original manuscript. Oh. 3:16. Balik tayo dun sa original manuscript. Greek. Mateo 3:16. After being baptized, Jesus came up immediately, umahon sa tubig. And behold, the heavens were open. Ang langit nangabuksan. And the Spirit of God, Pneuma, Theo. Ang ibig sabihin niyan, Spirit wind. Ginawa mo namang wind si Kristo. Wind. Tingnan nga natin yan sa kay Lucas. Kay Lucas. Kung sino yung Spirit of God doon. Kasi babalik tayo dun sa sa original manuscript. Huwag tayong palalo. Greek yan, Greek. All the people were baptized. Jesus was also baptized. And praying. The heavens were open. 22. And the Holy Spirit, Agiod Pneuma. Ang linaw, wind, spirit. Yan ang meaning ng ng Holy Spirit. Yung nasa Mateo 3:16, wind at spirit din yun eh. Wind at spirit, Pneuma. Agion. Balik tayo dun sa sa Mateo. Baka sabihin ni Mr. Owen, pinagloloko ka lang siya. Spirit of God. Ano ba ang meaning? Wind, spirit. Tulad doon sa nakasulat kay Lucas. Tingnan mo. Ito si Kristo. Nasa Ilog Jordan. Yung Espiritu ng Diyos. Spirit of God. Ito yun, yung banal na Espiritu. Ito yun. Espiritu Santo. Banal na Espiritu. Espiritu ng katotohanan. Mga haliw. Spirit of the Lord. Siya yan. Si Kristo ay Word of God. Tulad ng nakasulat dun sa John 1:1. Sa John 1:1. Siya ay Logos. In the beginning was the Word, Logos. Si Kristo yan. And the Word, Logos, was God.
and the Word was God. Dito pala, and the Word was with God. Kasama na ng Diyos. Kaya yun. Dito, and the Word was God. Ang Logos ay Theos. Logos, Theos. Word was God. Diba? Napakalinaw. Si Kristo at ang Espiritu ng Diyos ay hindi yan iisa, magkaiba. Wala kang mababasa din yung Espiritu ng Diyos. Siya yung ipinako sa krus. O sabi ni Juan dito sa sa John 3:8. John 3:8. Sabi diyan, yung pneuma, di ba yung pneuma? Yung spirit, pneuma yun wind, spirit yan Hindi siya nakikita, nakasulat yan Hindi siya nakikita. Pneuma, spirit. Nakasulat dyan. Yan. Napakalinaw. Sabi pa dito sa sa Juan 14:17. Sabi dyan, the Spirit of Truth, ayan na naman, wind spirit, siya ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos. It does not sin. Hindi siya nakikita kasi nga Espiritu nga siya. Hindi katulad ni Kristo. Tingnan mo. Si Kristo, Espiritu. Pero nakikita siya. Punta tayo dito kay Lucas. Kay Lucas 24. Dito tayo kay Lucas 24. Sabi dito, yan. Pero nagulat sila, natakot, akala nila ay multo ang nakita nila. Kaya sinabi niyo sa kanila, bakit kayo natakot? Ba't kayo nag-aalinlangan? Ako talaga ito, tingnan nyo ang bakas ng mga pako sa kamay. At paahawakan ninyo. Ako at pagmasdan. Hindi ako multo. Ang multo ay walang laman at buto. Pero ako ay mayroon. Punta tayo doon sa sa Lucas 24. Ano yung multo doon? Sinasabi. Sabi dyan, sa 37, datapot sila'y kinilabutan at nangaging takutan at inakala nila nakita sila ng Espiritu. Talaga namang bumalik na sa kalagayang Espiritu ang ating Panginoon. Pero hindi nangangahulugan na porket Espiritu ka na, ay ikaw na yung Espiritu ng Diyos. Nakabasa ka lang ng Espiritu ng Diyos. Si Kristo na agad. Sapagkat ang Espiritu ay walang laman at buto, na gaya ng inyong nakikita sa akin. Pero siya, meron siya. Walang laman at buto. Ang Espiritu daw, yung multo, walang laman at buto. Pero si Kristo, merong laman at buto. Puntahan natin doon sa sinabi ni hawakan ninyo, ang multo ay walang laman, pero ako'y meron. Nakikita siya Diba? Nakikita si Kristo, kahit nasa kalagayang na sa Espiritu. Kumain pa siya ng isda. Kumain siya sa harapan nila. Espiritu. Paano mo masasabi ang Espiritu ng Diyos?
si Kristo. Ayan o. Papansin mo naman, kumain siya. Kasi, sabi dito ni Juan sa 14:17, ang Espiritu, o 14, Juan 14:17, sa makatuwid bagay, yung mga aliw to ha, makatuwid bagay ang mga aliw. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Ano? Sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Ano yung Espiritu Santo? Hindi yan nakikita. O dito sinabi niya, sapagkat hindi nito siya nakikita, kikilala man. Siya ay nakikilala niyo sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. Hindi nakikita eh. Hindi nakikita ang Espiritu ng Diyos. Espiritu nga eh. Hangin nga siya eh. Tulad ng sabi dito. Hindi dyan. Dito pala sa Mateo 3:16. Hindi nga siya nakikita kasi spirit at saka wind nga siya eh. Babalik lang kayo doon sa original na salin eh. Ito si Mr. Owen, hindi yan marunong Spirit of God, pneumatio, wind, spirit siya God. Tignan nyo. Yung Espiritu ng Diyos ay God. Wind siya pero God siya. Pakalinaw naman yan. Diba? Diyan ka lang, babalik ka lang sa original na salin eh. Hindi naman siya pumupunta dito sa original na salin. Si Mr. Owen. Doon sa sa video niya, doon sa Genesis. Balik nga tayo doon sa Genesis. Ang linaw tingnan natin yung Espiritu ng Diyos. Spirit of God, Ruach Elohim. Breath, wind, spirit ay God. God din siya. Kaya nga Spirit of God. Espiritu ng Ama. God din. Ruach Elohim. Napakalinaw niyan. Hindi ko lang alam kung matutulan mo pa yan.